Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. Meron tayong mga kokomentan ngayon. Nagpasa sa akin ng video, unahin natin 'to. Ano 'to? Malakas yung hangin dito po sa Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila. Ngayon po ay 6:30 na po ng gabi at malalakas na hampas na hangin na po yung nararamdaman natin dito po sa Rojas Boulevard. Mahina po yung buhos ng ulan, mas nararamdaman po natin yung malakas na hangin na to. Kung mapapansin na po, yung mga dahon po dito sa mga punong nakatirik dito sa kaba ng Rojas Boulevard ay sumasayaw na po dahil po sa lakas ng hangin. Ito pong poste, itong karato pala ng NMMDA sa lakas po ng hangin, halos sumasayaw na rin po. Kayo po mga kapuso, halos wala tayong pag-ulan, pero malakas sa hangin po yung nararamdaman natin at naranasan dito sa kaba ng Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila. Alam mo sa sinabi niya 'no, ang na-gets ko lang malakas ang hangin, which is obviously nakikita naman natin. 'Yun lang, malakas ang hangin. Ano pa ba? Ano pa ibabalita? Kasi tinanong ako ano masasabi ko dito. Kasi sa akin 'no, more on papansin na lang ito eh. Hindi na ito yung kasi sa totoo lang, mas okay pa na kunan niyo na lang ng video. Obviously, makikita naman ng ano yan eh, ng mga audience na yung puno sa likod mo talagang sumasayaw. Tingnan mo yung puno sa likod niya, oh. Talagang gumagano. Obviously, malakas ang hangin. Hindi mo na kailangan magganyan. Sa totoo lang, nakakainis siya panoorin. Hindi siya nakakahanga. Kung ini-expect niya, at least sa akin yun ewan ko sa inyo kung humahanga kayo sa ganyan. Pero sa akin, parang hindi mo kailangan magpakaganyan para ipakita mo na nagsasacrifice kayong mga nasa media. Di ba? Ibang-iba ito do sa News 5. Yung cameraman na naging reporter, yun kasi, yun dulot ng pangangailangan yun eh. Kumbaga, wala kasi magre-report noong time na yon, siya yung sinalang. So, kahit pa sabihin mong ninenervyos si kuya cameraman or nagkakanda bulol-bulol siya or halata mong hindi niya alam ang ginagawa niya, understandable. Kasi hinugot lang siya. Pero ito hindi ito bunga ng pangangailangan eh. Bunga ito ng alam mo yun, para lang yung makita lang natin, uy, nandun siya na, yung sasabihin niya naman ilang minuto to? Isang minuto siya nagsasalita dyan, isa lang naman ang pinupunto niya, malakas ang hangin, yun lang. Ano pa ba ang sasabihin niya? Wala naman eh. Yun lang, masama ang hangin. Diba? Tingnan natin yung comment. Yung mga comments, no? Sabi ka, sana hindi ka nagpayang pinahirapan mo ng sarili mo. Papansin tanging ka sana ng hangin palayo. Mukha kang tanga. Tanggalin mo payong mo. Mag-safety helmet ka para di ka magmukhang tanga habang nagre-report. Nasa boulevard ka kaya ganyan lakas mo. Lakas mo masakit, dapat hindi ganyan makipag-report ka lang. Lakas manakot. Hindi ka naman bobo boss. Tanga ka lang. Alam mo naman. 'Di ba? Ang dami ring nayayamot sa kanya, hindi lahat natuwa. Hindi siya 'di ba? Hindi siya kahanga-hanga kasi itong ginagawa niya na to, pwedeng hindi niya naman gawin. 'Di ba? Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Kumbaga, maidadala niya naman yung message niya kahit hindi siya magagaganyan-ganyan. Baka may magalit sa akin well, tinanong ako eh. Syempre, sabihin ko kung ano nasa isip ko. 'Di ba? Inuulitin ko kung ikukumpara mo ito do sa cameraman. Yung sa cameraman kasi, hindi pwedeng walang magre-report sa kanila doon. Kailangan talaga 'yon. Kumbaga, beyond your control. Ito kasi, isa
isang adjective lang naman ang gagamitin mo dyan eh. Anong adjective? Mahangin. Yun lang. Ano pa ba ang ire-report mo dyan? Di bali sana kung dito nakikita nyo mahangin, kita nyo may lumipad na truck sa likod ko, may mga na-aksidente, wag naman po sana. Di ba? May mga ganon. O may nakita nyo, may eroplano pang paggewang-gewang, di ba? Pero hindi eh. Wala namang wala namang, di ba? So yun lang. 'Di ba? Pero kung feeling nyo or feeling niya kahanga-hanga ang ginawa niya, di okay lang naman. Hindi naman bawal 'yan, 'di ba? Trip niya lang, pero wala natanong tayo kung anong masasabi natin. Next. So ito yung susunod na video. Tingnan natin, ano ito? Matagal na ako nakakapanood nito. Ito ay pag sa ukay-ukay, pag may mga bagong dating. Labas mo na! Fred, yung mga putay na, pasila doon! Ala. Grabe, Ang galing nung isa, Spider-Man, Nakapanood na ako ng ganyan. Kasi hindi ko alam, siguro yung iba, masyado siguro mura yung benta. At yung iba, siguro pinapang negosyo nila. Kasi yung iba, isang, ang dinadako to, isang ganon. Siguro pang negosyo din nila, Pero turuan nyo nga ako, ano ba yung, dito? Ano ba yung meron dyan? Bakit? Marami ako napapanood na ganyan eh. Meron nga parang yung nagda-dive talaga sa... Hanapin ko nga yung video na yun. Sino ba nagpasa sa akin nun? Yung nagda-dive talaga sila para makakuha ng mga magagandang deals. Yung gumaganon talaga. Sino ba yun? Pakita ko nga. Sino ba nagpasa sa akin nun? Sa GC yata ng kabarkada ko. Ano ba yun? Pakita ko sa inyo. Sana makita ko pa. Ay, hindi ko na makita eh. Pero yun naman, nag-dive. Siguro, yun nga, ipapang negosyo kasi ito si Kuya, buong sampayan na yung kinuha niya eh. Alam ka namang, suutin niya yan, di ba? Feeling ko pang benta yan eh. Or, sometimes, tayo mga Pilipino, alam mo yung makikisali ka, yung para maging in lang. Yung para, in ka dun sa gagawin mo. 'Di ba? Parang, tawag dito. Para maging ka lang, yung may maikikwento ka na ikaw yun na una. Totoo yan. Totoo yan. May tinatawag yan yung bandwagon mentality eh. Yung kahit hindi naman kailangan. Parang sa kasamahan namin sa collecting community, kadalasan may ganyan din eh. Nung nagko-kolekta pa ako ng Star Wars, yung Black Series. Kahit na yung ibang kakilala namin, alam na naming meron siya. Alam na naming meron na siya talagang makikipag-agawan pa rin kasi pag meron ka yung hinahanap na yon, ang naalala ko Darth Revan yata yun eh. Darth Revan na na action figure. Pag meron ka nun, sikat ka eh. Yun ang naalala ko. 'Di ba? Kaya yung mga ganito, yung mga ganyan, parang yan eh. Yan, nawala tuloy yung signal. Parang wala lang, para lang masabing ikaw yung mauna. Pero feeling ko, some of them, kaya bulto-bulto ang kinukuha, siguro masyado mura at pwedeng ipangbenta. Correct me if I'm wrong, pero nakaka-amaze din yung mga ganyan mga ganyan diskarte. Next. Ito naman, may interview si Boy Abunda, nagba-viral kay si Angelica Kang.
AJ Rabal pala, sorry. Nalilito ako dyan sa dalawa na yan eh. 'Di ba? Kay si AJ Rabal, 'di ba? Ito yung ipinalit ni Aljur sa asawa niya. So nagva-viral ito. Ang pinaka-highlight ng interview. Ito kay Boy Abundano. Sabi niya, totoo ba na kayo ni Aljur Abrenica ay may dalawa ng anak? Sabi gano'n ni AJ Rabal. Actually, Tito Boy, 5 daw. 5 na. First one, si Ariana. Panganay ko po siya. 7 years old. Second one is Aaron. He's an angel now. Wala na siya. Third one is Aikana. Yung panganay namin ni Aljur. Junior. Then Abraham. So, with Aljur, you have 3 babies. So, meaning, meron siyang anak sa iba, no? Si AJ Rabal. So, totoo lang, hindi naman big deal ito eh. Ano ngayon kung may, siya, 5 anak? Siguro masipag si Aljur, ano? Masipag si Aljur. Pero, besides that, sa totoo lang, hindi ko naiintindihan dito sa showbiz, bakit kailangan mo maglihim ng mga ganyang bagay na ang produkto mo lang naman yung movie mo, 'di ba? Ba't kailangan itago niyo yung mga ganyang bagay? Parang naalala ko tuloy yung kay sino ba 'yon? Si Aubrey Miles, 'di ba? Nung after nilang magsama ni Troy Montero nung medyo malamlam na ang karir ni Aubrey Miles, inamin niya na may anak na pala siya noong una. Pero ang sabi ni Aubrey Miles niya, napilitan siyang hindi aminin na may anak siya dahil sa karir niya daw. What do you mean? Bakit bababa ba yung mo? Bababa yung value mo pagka nalaman na may anak ka? Yun ba yun? Anong meron? Bakit hindi pwedeng aminin? Dahil makakabawas yun sa alindog mo pag nalamang may anak ka na, yun ba yun? Hindi ko rin nakukuha yung mga ganyan sa mga showbiz na yan. Pero partially, ang nagigets ko, pag sa mga love team, alam ko. Diba, let's say halimbawa, si Liza Soberano, halimbawa lang to si Liza Soberano at yung kanyang kalab team, si Enrique Hill halimbawa. Sa real life, kapag si Enrique Hill ay may girlfriend na iba, bawal niyang aminin yon. Kasi nga, 'di ba, ang gusto ng mga fans, silang dalawa ni Liza Soberano ang parang sweet sa isa't isa. Maraming nangyayari na ganyan eh. Yung parang yung real life boyfriend nila or girlfriend nila, hindi nila dinidisplay. Kasi ang gusto ng fans, yun naiintindihan ko. Kasi parang pagka halimbawa sa likod ng camera, close yung dalawa. Parang yun eh, magkakaroon ng following sila eh. Yung love team nila eh, para bang susubaybayan sila. Naiintindihan ko yun. Kasi ang gusto nga lang ng mga tao, 'di ba? Parang sila Maine Mendoza tsaka si Aljur. Maine Mendoza tsaka si Alden, 'di ba? Ang gusto talaga ng ng mga fans nila, sila lang dalawa. Hindi pwede mag-boyfriend ng iba parang yan eh, parang anak nila yung mga fans nila na yan eh, 'di ba? Siyempre pag halimbawa may dalawang magulang, pag halimbawa pag dumating yung time na naghiwalay yung magulang, parang mabigat sa anak nila na humanap ng ibang asawa yung tatay nila or nanay nila. Parang ganon. Doon sa part na yan, naiintindihan ko yun. Kasi kailangan mapapaniwala mo yung mga fans mo na talagang sweet kayo, maganda ang chemistry nyo para yung movie maging effective. 'Di ba? Pero ito, 'di ba, mga sexy ang scene nito. Hindi ko nakukuha yung yung ba't kailangan ilihim niyo na may anak kayo? Sorry ignorante lang ako. Pwede niyo siguro i-explain sa baba.
'Diba? Katulad ng kinuwento yung kay Aubrey Miles, ang laki na nung anak niya bago niya inamin eh. At na alam ni Troy Montero yun eh. Na bago pa niya pakasalan ba or pakisamaan si Aubrey Miles, eh may anak na siyang lalaki na noong pa. Laki na nung anak niya nung pinakilala niya. Yun nga reason daw no dahil baka makaapekto daw sa career pag nalaman na may anak. Ano ba yung ano mo? Ano ba yung career na tatahakin mo? Yung ibabahay ka ba ng sorry kasi syempre 'di ba halimbawa kung ang ano mo, kung ang career mo ay ibabahay ka ng kung sino-sino, hassle 'yun pag nalaman na may anak ka talaga. Pero hindi naman ganoon ang hanap boy mo lang magpa-sexy sa movie. Walang may pake kung may anak ka, wala as long as maganda ang katawan mo, effective kang mang-akit ng tao, yun siguro. Pero yung part na gano'n, no, wala lang, nalalabuan lang. Bakit kailangang kasama yung mga ganyang issue? Di ba, men? Ay, naku, dito talaga sa Pilipinas, sari-sari na lang, eh. No? Parang nakahulma yung showbiz dito sa atin na na para lokohin ang tao, tama ba? Para sakyan yung fantasy ng mga tao. Pero sa Hollywood wala namang ganyan, 'di ba? May ganyan ba yung pagiging yung kailangan may love team? Pero nagiging effective naman ang movies ng Hollywood eh. For example, yung hindi ko na naabutan to Hindi ko na naabutan yung alam niyo yung movie na Titanic. Hit na hit yung tambala ni doon, 'di ba, ni Leonardo DiCaprio at ni Kate Winslet. Hindi naman nila need na magpanggap na close sila sa isa't isa after nung movie. 'Di ba? Dito lang sa Pilipinas yung may ganon na maghuhugot ng fan base ang ang isa't isa. 'Di ba? Hindi hindi siya essential dun kasi sa ibang bansa mas nila yung quality ng movie. Dito nga meron akong nabasa yung mga PBB housemates, 'di ba, may love team na naman bago, 'di ba? Nagtataka ako doon. Early November ito yata binalita eh. Early November ba? Tingnan nga natin. Yung na-post ko, search ko nga kung masa-search ko yung na-post ko. Parang natanong ko, anong magiging quality ito panoorin natin to ha. Ito ay pinablish, October 28. Ito JM Ibarra at Fiang Smith sumalang sa stunt training para sa MMF movie. Di ba ang MMFF movie, sa December yan? Tamo. Training sina PBB ex-housemates JM Ibarra at Fiang Smith para sa kanilang Metro Manila Film Festival entry na Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Kinailangan umano nila ang stunt training para sa ilang eksena gaya na lang ng pagbalibag sa kama. Pasalamat silang ligtas nilang eksena. Kailangan nila mag-training. So, obviously, yung magti-training pa lang sila, ito ay binalita ng October 28. So, magha-holiday pa niyan. I'm so sure mag-start ng training niyan medyo first week na ng November or second week ng November kasi may bagyo pa, 'di ba? May holiday. Just imagine, magti-training ka para sa isang pelikula na ipapalabas ng December 25. Training pa lang November na. Ilang buwan na i-shoot 'yon. Tapos i-edit pa yung movie, 'di ba? Just imagine photography, yung pag-shoot ng film, pag-i-edit, ikakraming mo ng isang buwan, lahat-lahat 'yon. May dubbing pa 'yan, 'di ba? May Foley recording pa 'yan. Yung mga sound effect. Just imagine isang buwan ganon. So anong i-expect mong quality?
Ano i-expect mo ng quality ng ng movie na 'yan? Kaya every time tuloy na manonood ka ng ng MMFF, talagang basura talaga sa totoo lang. Yung mga yung mga Shake, Rattle and Roll nun dati, pag napapanood ko sa sa YouTube, meron yun sa YouTube eh. hindi ko na naabutan yun eh. Makikita mo, although na luma na siya, tapos practical effects yung gamit, let's say sabihin mo, talagang maganda ang maganda storytelling eh. Hindi katulad talaga yung mga MFF ngayon, yung parang, sa totoo lang talaga, pag pinanood mo, nag-start yan siguro, mga 2010s, kahit early 2000s yata, ay talagang basura. Lalo na yung meron akong napanood na Shake, Rattle and Roll sa PBO eh. Yung kay Lovie Poe, yung Evil Christmas Tree ba yun? Wala talagang kwenta. Sa totoo lang. I know. Siyempre, sasabihin niya naman, ikaw kaya gumawa ng movie, kaya mo. Hindi ko kaya, siyempre. Pero kung ako ay gagawa ng movie para, halimbawa, sisiguraduhin ko na may quality para pag pinanood ng tao, hindi ako mapapahiya. Hindi parang cash grab lang. Ito maliwanag na cash grab ito eh. Dahil alam nila na maraming fans itong Fiang Smith na to, tsaka JM Ibarra, di ba? Parang wala na silang pakialam sa quality. Anyway, hindi, yun lang ang gusto kong yung gusto kong gusto ko lang i-pinpoint kasi talagang yan eh, talamak na yan eh. Yung sana naman gandahan naman natin ng quality. Lalo na ngayon bibihira ng manood ng sine ngayon. Hindi na worth it talaga manood ng sine ngayon eh. Sa totoo lang. Dati nun, abang na abang pa ako pag magpapalabas ang Marvel. Hindi na eh. Inaabangan ko na lang sa Disney Plus eh. Or dun sa YTS, dun sa download, dun ko na inaabangan eh. Kasi, dun pa Hollywood yun paano pa itong mga ganito? Nakakanood lang siguro ako ng MMF nung nagtatrabaho pa ako sa SM. May coupon na binibigay sa amin eh. 'Di ba? Syempre, hindi mo naman gamitin 'yon, 'di ba? Sayang naman, dalawang coupon 'yun eh. Syempre, dalawang movie din yung mapapanood mo doon. Pero, 'di ba? So 'yun lang ang mapag-usapan natin. Ba't tayo napunta doon Hindi tungkol kasi sa mga artista yung pinag-usapan eh. Anyway, so yan lang po muna ang ating mapag-usapan. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.